importante din yung healthcare. Sinaalala ko yung sa office mate ko dati, no? So sa isang sakit lang, so pwedeng maubos yung fund mo. So sa kanya naubos yung every year naubos talaga yung fund niya para so based on study, so 98% of Filipinos retire broke, no? So may kakilala ako no nagtatrabaho sa Canada, no? So sobrang sipag talaga niya. So tatlong trabaho, no? Kaya niya tatlong trabaho. Tapos yung income niya, yung kita niya halos pinapadala niya no sa Pilipinas. So ang tagal niya nagtrabaho, so ah, yung pera niya tinutulong sa mga kamag-anak, so iba pang business, no? Iba pang investment. So pagdating ng pagtanda niya, so nag-retire na siya, pag-uwi niya, so walang business pagdating niya sa Pilipinas, walang business, walang natayong bahay. So yung mga pag-anak niya na pinagkatiwalaan niya, no, so sila pa yung galit, no, kung nung tinanong kung saan na yung business, so wala, so sila pa yung galit, no. So kahit sobrang sipag niya, so pag-retire na, so ubos lahat ng pera kasi pinadala lahat, no, wala, hindi niya inipon yung para sa sarili niya, so puro tulong lang sa family. So kahit masipag tayo, pwede ka pa rin mag-retire broke, no? So hindi siya, kulang siya kahit sipag lang. So kailangan pag-aralan natin. So only 2% of Pinoys retire comfortably. So sobrang baba, no, ng porsyento na 2% lang. Then 45% become dependents on their children or relatives. So 45%. So paano pag puro utang yung mga relatives natin, tapos pag siningil natin, so sila nang umiiwas, no? So wala tayong inipon, wala tayong itinara sa atin. So sila pala yung galit. So mahirap no na maasa pa rin tayo sa mga relatives natin. So 30%, kayong iba no, 30%, so end up on charity. So mahirap yun no na di natin pinaghandaan. Then 23% forced to continue working. So kahit matanda na, so walang choice, so mapilitan na magtrabaho pa rin. So challenges in 4 major areas. So ito yung mga ano no na kahit aware tayo, hindi aware, so magiging ma-encounter natin to no sa buhay. Ito yung mga major areas. So yung una is uncertain labor market, no? So automation continues to replace manual labor. So dati nung sa last na trabaho ko, so yung trabaho na ng 5 tao, so pwedeng gawin na ng isang tao. So, kasi may mga advanced na sa automation na, so pwede na i-automate yung mga paulit-ulit na trabaho, no? So i-automate na siya. So mababawasan na yung manpower, no? So titipid na yung mga kumpanya. So ang point dito is kahit matagal ka na sa company, no? So 10 years, 20 years, so hindi ka safe kasi walang forever, no, sa work natin. So pag nagkasakit tayo, no? Pag tumanda tayo, nag-retire, so mabilis lang tayong palitan ng kumpanya. So lalo na ngayon ay may mga AI na. So pwede tayong palitan anytime. So kailangan paghandaan natin 'yan. Then low savings and high debts. So kung wala tayong ipon, so pag walang emergency fund, no? So pag nagkaroon ng problema, emergency, so utang pa rin, so another problema. So magko-compound yung problema, so pagtanda natin, so wala rin tayong ipon. So tayo ring mahirapan pagtanda natin. So high cost of education. So sa anak ko ngayon, grade 2 na siya. So every year talaga tumataas no yung cost no na education. So paano pa nag-college no? So habang bata pa siya, so ngayon pa lang paghahandaan natin, mag-alat na tayo ng percentage no para sa education fund. So hindi pwede na pag college na, kung kailan magka-college na, doon ka pa lang mag-ipon, no? So wala na mahirapan ka na. So dapat
malayo pa pag pinaghahandaan na natin. The increasing cost of living. So many have difficulty in saving money for their future needs. So every year din, no, tumataas din yung mga cost of living natin, no. So pag tumaas yung gas, so pag tumaas yung pamasahe, so automatic tataas lahat ng bilihin pag tumaas ng pamasahe. So every year talaga 'yan tumataas. So pag kulang yung income natin, kulang yung source of income natin, so kailangan talaga dagdagan natin, no? Kasi tumataas talaga, hindi yan bumababa. Puro akyat yan yung cost of living natin. So dati, pag nag-grocery ka ng 1,000 pesos, 2,000 pesos, so puno yung cart natin, no? So ngayon, so konti na lang, ang liit na lang nabibili natin sa 1,000 pesos. So kinakain ng inflation, no? So we should control our future. So wag natin iasa, no, sa government natin, no, sa employers, kahit sa relatives natin. So tayo mismo, no, na gagawa ng paraan para i-control natin yung flow ng pera natin, no? Kung saan pumunta yung pera natin, kung yung papasok, magkano bang papasok, saan ba natin ilagay yung pera. So kailangan alam natin, no, kung saan pupunta yung pera natin. So mahirap pag di natin alam, so di natin ma-trace, no, kung paano natin uh, mag-control saan natin ilalagay. So di natin alam kung dumadaan lang yung pera, so wala tayong control nun. So mahirap yun. Kailangan tayo mismo, no, may control tayo sa pera natin. So there's a saying, plant what you want to harvest. So if you want to harvest mangoes, so plant mango trees. So if you want to harvest tomatoes, so plant tomatoes. So however, if you want to harvest money, so then learn to plant money. So sa page 15 yan sa book nito. So kailangan aralin talaga natin, no, paano ba palakihin, no, or patubuin yung pera natin. So ito yung acronym natin sa PLANT. So plan for sudden change, learn to invest the right way, adopt rule of 72, the new and better way of savings, then take advantage of ING benefits and business opportunities. So isa-isahin natin, no? So how to plan for a sudden change. So yan yung unang concept, no? So X-curve concept. So ano ba tong X-curve concept, no? So dalawang line lang, meron tayong line for responsibility line, then isang line for money line. So dito sa baba, so ito yung timeline, no? So ito yung buhay natin. So hindi natin alam, no, kung kailan tayo kukunin ni Lord, no? So kaya dash siya. So anytime pwede tayong kunin ni Lord. So habang nagsimula pa lang tayo, habang bata tayo, so wala tayong savings, no? So yung kailangan pataasin natin yung money line natin, no? So every peso na sinisave natin, binibuild natin dito, so bumababa yung responsibility line natin. So ang liit ng savings natin, tapos umaasa lang tayo sa active income. So ano ba yung active income? So tayo yung nagtatrabaho, no, sa pera. So pag tumigil tayo ng pagtatrabaho, so wala tayong income, no? So tayo mismo, tayo yung money machine, no, ng family natin. So no, tumataas siya, no? So kailangan pataasin natin 'yan over time. So pagtanda natin, so dapat meron na tayong malaking savings, no? So pag malaking savings na, so ma-zero out yung responsibility line natin, no? So ang liit ng savings, laki ng responsibility. So ano ba yung mga responsibility natin, no? Food, yung mga basic needs natin. So food, shelter, clothing, no, education, health and benefits. So pagtanda natin, so yun pa rin, kailangan pa rin natin yung needs natin, responsibility natin. So lalo na sa health natin, no? Dito na lumalabas yung mga sakit natin. So yan, ma-zero out na yung responsibility natin. So kung meron tayong mga loan, no, sa bahay, sa sakyan, so dapat wala na tayong loan na fully paid na natin, no? So sa buhay natin, sa life natin, meron tayong if, no, sa buhay. So sa gitna ng life, may if. Yung unang if is, what if we die too soon, no? So
So habang bata tayo, ang liit ng sahod natin. So yung family sa atin lang umaasa. So biglang nawala tayo. So sino yung tutulong sa family natin? So kailangan natin ng instant money, no, insurance na para ah, yung mag-ano ng responsibility natin yung insurance pag nawala yung breadwinner. Then second if is what if we live too long? So paano pag ang haba naman ng buhay natin, no? So pag humaba ng buhay natin tapos yung trabaho natin hindi naman yan forever, so kailangan mag-retire tayo, no? So may limit lang, magre-retire na tayo. So saan natin kukunin yung panggastos natin, no? Sa responsibility natin. So dito natin kukunin sa investment. So kailangan may investment tayo, living on interest na. So yung money na working, no, may passive income na tayo. So kahit di tayo nagtatrabaho, so may passive income na tayong pumapasok, no, through our investments. And then sabayan natin ng healthcare. Pag nagkasakit tayo, so meron tayong healthcare. So next is learn to invest the right way, solid financial foundation. So what is your current financial foundation, no? So A ba or B, no? So dito maraming utang, no? So ang gulo ng dito, no? So wala kang peace of mind. So daming problema dito. So sa B, dito yung proper, no, na priority na solid talaga, solid financial foundation. So sino makakatulong sa atin diyan, no? Para ma-build yung solid financial foundation natin. So una is cash flow, no? So napaka-importante yung cash flow natin kasi ito yung magsosolve na yung mga problema sa taas. So kaya matibay yung cash flow natin. So kailangan marami tayong source of income, hindi lang isa, no? So mahirap kung umaasa lang tayo sa isang source of income kasi pag nawala yon, so wala ka ng backup. So yung mga yaman, meron silang at least 6 sources of income, no? So pag isang source mahina, so sa kabila babawiin doon sa ibang source of income, so marami. Kaya matibay talaga yung cash flow ng mga mayayaman. So pag isa lang, so weak yung foundation natin. So paano ba natin pataasin, no, yung cash flow natin? So una is extra income. So maghanap tayo ng extra income. So kung may trabaho tayo ngayon, so after ng work, no? So after office hours, so maghanap ka ng sideline, no, na pwede kang kumita, no? So mas maganda, mas kapag simula tayo ng maliit lang yung capital pero mataas yung potential na income, no? So yun yung gagawin natin, extra income, no? Meron tayong additional extra income. Then second is pwede nating mag-reduce tayo ng expenses. So kahit ganong no, sa lifestyle natin ngayon, so meron talaga tayong pwedeng mabawasan, no, na expenses. For example, mahilig ka manood ng Netflix, so pwede mo munang putulin mo muna yung Netflix, no, imbis manood ka ng Netflix, so manood ka na lang ng mga videos, no, na matututo ka, no. Hindi lang puro mga drama, so entertainment, no, mga anime, so manonood ka lang ng mga videos, no, or trainings na matututo ka, no. So mabawasan mo na yung expenses, natututo ka pa. Then yung healthcare, no, importante din yung healthcare. Sinaalala ko yung sa office mate ko dati, no. So sa isang sakit lang, so pwedeng maubos yung fund mo. So kanya naubos yung every year naubos talaga yung fund niya para sa insurance, no. Tapos yung sa short term namin, tapos kulang pa, so naglalabas pa siya ng personal niya na pera. So pwedeng maubos talaga yung pera mo, no, ipon pag wala tayong healthcare, especially pag matanda na tayo. Then protection and insurance. So what if we die too soon? So kanina sa X-curve, no? So pag
umaasa yung family sa atin, tayong breadwinner, tapos biglang nawala. So insurance, kailangan natin ng protection para sa salo, no, ng responsibility ng family natin. So meron na tayong matibay na yung cash flow, healthcare protection, so eliminate debt. So kailangan wala talaga tayong utang kasi ang taas ng interest, no? Pag may utang tayo, mahirap na bayaran no pag nabaon tayo sa utang. Then next is emergency fund, no? So kailangan may fund tayo na gagamitin lang talaga natin for emergency. So hindi pwede yung mag-iipon tayo tapos pag may nagustuhan tayong bagong model no ng phone or iPhone, so bibili agad natin. So hindi pwede yung kunin natin yung funds sa emergency. So gagamitin yung fund na to, no? So pwede mong i-save no sa savings account para pang emergency lang talaga, no? Pag magkaroon ng ah, mga di inaasahan, no? So di mo pwedeng kunin doon sa savings mo, doon lang talaga for emergency, no? At least 3 to 6 months, no, na gastos natin or dito natin ilalagay sa emergency funds. Then lastly, yung pinakabubong natin is yung investment, no? So kailangan kasi pag nag-invest tayo, long term talaga, no? Hindi pwede yung maglagay tayo, isipin agad natin na kukunin, no? Yung iba, di pa naglagay, nagtatanong agad kung kailan makukuha. So kailangan long term tayo mag-isip, no? Kasi yung mayayaman, long term talaga silang isip. Hindi siya yung pag naglagay ka ngayon, so gusto mo yung kunin agad next year. So kailangan at least no 5 years to 10 years. So long term talaga dapat. Kaya nasa huli yung investment. The next is yung rule of 72, no? So sa bangko, so ang binibigay na interest no is less than 1%. So sobrang baba talaga no sa ito sa mga major banks natin, BPI, Metrobank, BDO. So building long-term investment. So doon sa X-curve natin, so kailangan ma-build natin yung money line natin ng mabilis. So through this rule of 72. So rule of 72 is dito pala natin malalaman kung kailan magdo-double no yung pera natin. So 72 kung 1% lang, so 72 years no magdo-double yung pera no. So kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 ka. So para maging 20,000, so mag-aantay ka pa ng 72 years. So 92 years old ka na. So di na natin maaantay yan, no? Kasi di natin alam na buhay pa ba tayo niyan. So what if, no? Nakahanap ka ng 4%, no? Na interest rate. So 72 divide ng 4. So every 18 years nagdo-double yung pera. So at the age of 29, may 100,000 ka. So nagdo-double siya every 18 years. So at the age of 65, may 400,000 na. So kung nakahanap ka ng 12%, no? So again 72 divide ng 12, so every 6 years, so mas mabilis mag-double yung pera natin. So pareha sila at the age of 65. So yung nag-invest sa 12%, so ang laki ng pera niya dahil nagko-compound siya. So 6.4 million compare dito na 400,000. So 16 times no yung difference. So yung 6 million is equal pala siya sa 20 years no ng sahod nung kumikita ng 25,000 per month. So hindi lang yung pera yung nawala no, pati yung oras natin, yung time na wala no pag hindi tayo nag-invest sa tamang vehicle no. So ang laki din yan, 20 years di na natin maibalik no. So ang laki nang nawawala sa atin pag hindi tayo na-invest sa tamang vehicle. So people who don't understand how money works, so they end up working for money, no? Then people understand how money works, so that they let money work for them, no? So dito talaga maganda yung makapag-invest tayo no, as soon as possible. So kapag nag-deposit tayo sa bangko, ang tawag sa atin is depositor. So pag nag-invest naman tayo, like mutual fund, sa investor. So pareho sila yung mutual fund and bangko. So pag deposit mo dito, pag talikod mo, so ini-invest agad yan
ginagamit agad niya ng bangko. Ini-invest sa government, no, securities, commercial papers, no, stocks, and paper assets. So same din sa mutual fund, no? So pag kumita sila, no, so ang binibigay lang ni bangko is less than 1%. Pero sa mutual fund, so pwede kang kumita, dumiretso ka na ng 12% sa mutual fund. So next is a new and better way of savings, yung abundance formula. So the 4 months formula, yung type A, so yung income, so pagkasahod, no, so ubusin agad, no? Ubusin agad lahat ng pera, so wala tayong maipon. So paikot-ikot lang, so sahod, trabaho, so gastos, so hanggang tumanda na wala talagang ipon, no? Yung type B naman, so mas grabe siya kasi mas malaki yung ginastos times 2, 200% yung ginastos, so nabaon pa sa utang, no? Negative 100%, no? So dito tayo dapat sa abundance formula. So income natin, so dapat less 10% agad tayo para sa tithing natin, sa tithes para kay God, no? So doon natin ilagay kung saan tayo natuto, no? Sa community. Then 20% is savings. So bawas agad natin. Para natitira, so pagkasahin natin dito sa natitirang 70%, pagkasahin natin, no, para makapag-ipon talaga tayo kasi pag di natin gawin ito, so wala talagang maiiwan, no, sa pera natin. So it's not how much money you make that makes you wealthy, so it's how much you keep and what you do with that with it that matters, no. So hindi siya sa laki ng income. So iba mga presidente, no, iba million yung income, so nauubos pa rin, no, kahit million yung income nila kasi di sila ano talaga yung abundance formula, inuubos pa rin, no, kahit gano'ng kalaking income, inuubos mo rin sa gasto, so ganun din. So sa company natin, no, habang during our productive years, no, yung short-term healthcare natin, hindi natin dala-dala, no, pag nag-retire tayo, so hindi natin dala-dala yung short-term healthcare natin. So maganda, yung ako dati, kahit may Medicard ako, no, so kumuha pa rin ako ng sarili kong long-term healthcare para pag retire ko, so dala-dala ko pa rin kasi di ko na yung Medicard sa company yung nakapangalan, no, hindi yun nakapangalan sa akin. So meron akong Kaiser, no, kahit meron akong short term. So what is the best healthcare, no? So ito yung Medicard ko dati nung nagtatrabaho pa ako. So kumuha pa rin ako ng Kaiser International. So kasi pag during our retirement years, so doon na lumalabas yung masakit. So doon pa yung wala tayong insurance. So kailangan habang mas maganda na, mas bata na pag-start ka na magkaroon ng long-term healthcare kasi mas mura pa, no? Habang tumatanda ka, tumataas na rin yung premium. So lalo na pa iba, maraming nagtatanong sa amin, gustong kumuha pero beyond 60 na siya. So hindi na pwede, no? So dapat kukuha tayo dito na wala pa tayong sakit, no? Kukuha tayo na di pa natin kailangan. So pag dito mas kailangan na natin, yun yung hindi na pwede, no? Hindi na allowed. So as soon as possible, meron tayong long-term healthcare, no? 7 years to pay. Then 13 years lang yung waiting period. So covered ka na ng 20 years, no, na insurance. So pag di mo nagamit, so pag mature, so ibabalik sa iyo yung 70 to 85 no, return of premium interest. So sa Kaiser, so no, nasosolve na talaga niya yung problem na what if we die too soon? So meron tayong insurance. So what if we live too long? So may investment, no? Meron tayong passive income. So pag nagkasakit, meron tayong healthcare. So ito yung kompleto na siya, healthcare, insurance, and investment. So no matter what our excuse is, so we will eventually retire and stop making active income. So kahit anong excuse natin no, na next month na lang, next year na lang. So ang nawala sa atin is yung oras, no?
napakaimportante yung oras kasi, 'di na natin maibalik yung oras kasi yung pera 'pag nalugi tayo 'no, na-scam or, nawalan ng pera, puwede pa nating mabawi yung pera pero yung oras hindi na tala di mo mabibili yung oras kahit yung mga mayayaman, mga bilyonaryo 'no, di na mabibili yung oras. So, kailangan mag-take action na talaga tayo 'no. So, sabi ni Warren 'no, "If you don't find a way to make money while you sleep, so you will work until you die," 'no. So, mahirap nun yung puro trabaho lang tayo kasi ano tayo niyan, ma-burnout, ma-depress 'pag puro trabaho. So, kailangan, meron din tayong, time sa family natin 'no. Kasi wala na tayong buhay nun kung puro trabaho lang tayo 'no. Wala na tayong oras sa anak natin, hindi na tayo kilala ng anak natin 'no, wala tayong relationship 'no, sa family. So, kailangan ma-balance natin. So, To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Ro Ancelis Capistrano.